Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa umaga pong ito. And tayo po ay mag-aral po ng salita po ng Diyos. Tayo po tayong lahat at basahin po natin ng sabay-sabay po mga kapatid. Ang Philippians chapter number 4, verse number 4 hanggang verse number 5. Philippians chapter 4, verse 4 and 5. All together, ready, begin. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Let your moderation be made unto all men, the Lord is at hand. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa mga oras na to na kami po ay mag-aaral po ng inyong salita. Dalangin ko po Diyos na gamitin niyo po ito Panginoon na maging gabay po sa amin, maging madala po namin Panginoon sa aming pong buhay. At Lord, may matutunan po kami ngayong umaga ito na nanggaling po sa inyong salita. Pagpalain niyo po yung bawat isa po sa amin. Let the Holy Spirit work in our hearts and mind this morning. In Jesus' name I pray. Amen. Pwede na po kayong maupo. At salamat sa Panginoon sa umaga pong ito mga kapatid na tayo po ay makapagpatuloy na mag-aral po ng salita ng Diyos dito po sa ating book natin pong pinag-aaralan. So for the information muli mga kapatid na sa mga bago pong naka-attend, we started studying the book of Philippians, and we are now already in chapter number 4 and almost done dito po sa amin pong pinag-aaralan. So ngayon po mga kapatid, ito pong dalawang verse na to yung atin pong pag-aaralan, and I hope that we can get something from this and makatulong po sa atin mga kapatid sa buhay po natin. Amen? So we're going to talk about sa ating pong pagpapatuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos about rejoice and your moderation be made known. So nakita naman natin dyan mga kapatid sa ating pong text na it is very important na makita po natin yan mga kapatid regarding of moderation and regarding of rejoicing in the Lord. So ngayon po mga kapatid, sa verse number 4, dito po makita po natin na si Paul, he mentioned po mga kapatid dito na bumalik po siya muli sa theme ng rejoicing. Amen? So nakita natin yan, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. After niyan mga kapatid, after po ng mga maraming bagay na sinasabi si Apostol Pablo sa mga bagay-bagay na pag-beseech niya rin po sa mga brethren. Now dito po mga kapatid, sa verse number 4, nakita natin dito that he is strongly emphasized po mga kapatid, yung attitude po ng bawat isa at maging constant po ito mga kapatid, na hindi lang po siya temporary na tayo po ay nagre-rejoice. Amen? So again, mga kapatid, ang pag-rejoice po mga kapatid, hindi lang po sa dahil tayo ay may pagpapala or tayo ay marangya or sapat ang lahat. Even mga kapatid na mayroon tayong mga pagkakataon na may mga challenges sa buhay po natin or mayroon pong mga bagay tayong hinaharap, let us learn also to rejoice. Amen? Hindi po doon lang po sa panahon na tayo po ay okay. Pag may mga problema mga kapatid, huwag niyo pong kalimutan na mag-rejoice pa din. Amen? Because we are Christians mga kapatid. And we know na yung bawat bagay na dinadaan po natin at hinaharap po natin sa buhay natin mga minamahal is also temporary. Amen? Problems, challenges are just there. Tapos makikita niyo na lang po mga minamahal na parang lumipas na lang din. Amen? So, naalala nyo pa ba last month? Naalala nyo pa ba last year? Naalala nyo pa ba 5 years ago, yung mga problem nyo na parang nung hinarap mo yun, iniisip mo ni, paano ko ba lalampasan tong bagay na to? Pero hanggang ngayon, nandito ka pa din. Amen? Makapagpatuloy tayong mga kapatid, nakaraan, may mga problema may problema, pero nakapagpatuloy. And that's what things, now we know that yung problem is a temporary, yung bagay is temporary mga kapatid, pero hindi po yung ating pag-rejoice. If you're saved, every day dapat tayo po ay nagre-rejoice. Amen? So meaning po mga kapatid, when Paul mentioned about rejoice in the Lord always, and again I say rejoice, sinasabi niya po sa atin sa bawat sitwasyon na meron po tayo o sitwasyon, kasi nga imagine mo mga kapatid siya, ano yung situation niya ng time na to?
He was in prison. Pero yung nahuli, yung nasa presohan po mga kapatid, yun yung nagsasabi sa atin na mag-rejoice. Have you ever wondered about that mga kapatid? Na kung iisipin mo, si Paul ba, dapat ba siyang mag-rejoice kasi nandun siya sa kulungan? But mga kapatid, kung iisipin natin kung bakit siya nakulong, talagang magre-rejoice siya mga kapatid. Because ang bagay kung bakit siya nakulong sa panahon na to, because he was preaching and he was doing the ministry that he needs to do. Kaya mga kapatid, kung meron tayong mga kaibigan na tinatawanan ka dahil nakapalda ka, dahil mukha kang, sabi nila yan kasi minsan, ang manang-manang mo sa suot mo. So be it lang mga kapatid, kasi nga mga kapatid, they don't understand kung anong bagay na meron. At magpatuloy ka lang mga kapatid sa mga bagay po na yan. Hindi mo kailangan ng validity ng isang tao para baguhin mo yung sarili mo at maging, alam mo yung mga kapatid, para maging okay ka sa mata ng ibang tao. Amen? Because Paul, hindi niya po binago yung bagay na yan mga kapatid sa kanya pong buhay. Nag-preach siya, nakulong siya mga kapatid. And he tells you about, sabi niya, mag-rejoice tayo sa Panginoon. Amen? At kung may blessing ka mga kapatid, hindi ka magre-rejoice sa blessing na meron ka. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Pag nagkaroon ka, may bahay ka, ay salamat talaga nang dahil sa akin may bahay na ako, dahil sa pagpapagod ko. May bahay na ako, dahil sa ganito, may ganito ako, ganito, may ganyan ako mga kapatid. We are always going to rejoice in the Lord. Amen? No matter what situation na meron tayong mga kapatid, anumang bagay na hinaharap mo yung mga kapatid, temporary po lahat yan. And that's what I always say mga kapatid, meron pong mga tao na gumagawa po ng mga permanent solution sa temporary problem na meron sila mga kapatid. Kasi itong mga tao na to is, there's no hope in them. They thought that sobrang bigat ng problema na to, hindi ko na kaya, tatapusin ko na lang yung buhay ko. But we know mga kapatid that everything is just temporary. Amen? Kaya mga kapatid, kailangan po nating maintindihan yung bagay po na yan. Na ang ating sitwasyon mga kapatid, minsan kasi talaga, hindi po siya nagsasang-ayon sa gusto nating mangyari. Nakukuha niyo po ba yan mga kapatid? Minsan, yung gusto natin hindi nangyayari. Minsan yung dinidesign natin mga kapatid, hindi po binibigay sa atin. And that's the thing na mga kapatid, that whatever it is mga kapatid, maintindihan po natin yung bagay po na yan. Kasi minsan talaga, yung ine-expect mo, yun yung hindi dumarating. You know what mga kapatid, in our life as a minister, as nagmi-ministry po mga kapatid, kung sino po mga kapatid yung mga taong hindi po namin ine-expect, yun po yung laging nagre-reach ng hand. Alam niyo po ba mga kapatid that there's so many people that promises to us. We're partner tayo sa ministry. We're going to help you. We're going to do this and to do that. But the truth is, they didn't. But mga kapatid, yung mga taong hindi po namin ini-expect. Because this is the truth mga kapatid. Hindi lahat ng ini-expect mo, yun yung mangyayari. Amen? Ang kailangan kasing mangyari, yung kalooban po ng Diyos. So minsan mga kapatid, iniisip natin na parang ang pangit naman itong nangyari sa buhay ko. Pero mga kapatid, ikaw lang yung nag-iisip niyan. Kasi nga, feeling mo, yung classmate mo, yung katrabaho mo, parang marangay yung buhay, ikaw hindi. Sometimes mga kapatid, we tend to compare something like that. Na yung mga bagay na in-expect natin hindi po nangyayari sa atin mga kapatid. But again, if we understood salvation po mga kapatid, if we understood the gospel of the grace of God, you have to rejoice every day in your life and being thankful mga kapatid na nakita mo yung katotohanan sa salita po ng Diyos. Amen? Kahit po mga kapatid na iba po yung dumating sa buhay po natin, that even mga kapatid, yung result na gusto natin sana mangyari is hindi po yun yung nangyayari po sa atin. Di ba? Parang naranasan naman siguro natin yan mga kapatid. Parang yung gusto mong course, hindi mo course ngayon. Pero nandyan ka pa din. Yung gusto mong trabaho, hindi binigay sa'yo ng Panginoon. Yung gusto mo sanang mangyari, hindi po yung nangyari sa atin mga kapatid. So whatever it is na nangyayari po sa buhay natin mga kapatid, the thing is we need to rejoice in the Lord. Amen? Para hindi ka para hindi ka masyadong ma-affect ng heart mo, ng emotion mo, na
siguro talaga hindi ako mahal ng Diyos. Ganun pa naman minsan yung tao, mga kapatid. Pero pag may bagyo, may lindol, lahat tumatawag sa Panginoon. Pero pag mga bagay na feeling mo hindi ka parang walang nangyayari sa buhay, hindi siguro ako iniisip ng Panginoon. Hindi siguro ako binigyan ng Panginoon kasi parang hindi naman ganito nangyayari sa buhay ko, parang dapat ganito, dapat ganyan. And that's the time, mga kapatid, you're going to start comparing things. At kapag nagsimula ka na mag-compare, mga kapatid, which the Bible says it is unwise, anong kasunod yan, mga kapatid? You're going to be discouraged. Amen? Madi-discourage ka na niyan, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, let us understood that this verse is the echo, mga kapatid, ng Philippians chapter number 3, verse number 1. And let's go there. Basahin ko po, mga kapatid. Tinan niyo, mga kapatid, sinabi sa Philippians chapter 3, verse number 1. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not grievous. Bakit, mga kapatid? Sila na sa labas, si Paul nakakulong. Nakuha niyo, mga kapatid? But Paul, sabi niya, I am not writing these things kasi I'm grieving. Na nandito ako sa kulungan po, mga kapatid. But for you, it is safe. Amen. Kaya, mga kapatid, dito makita natin na sa buhay po natin, mga kapatid, yung bagay na ito, mga kapatid. Let us look on Philippians chapter number 4, verse number 10. Sabi dyan, mga kapatid, but I rejoiced. So, ano na siya, mga kapatid? Past tense. In the Lord greatly. Amen. Greatly. Which ye have, that now at the last your care of me hath flourished again, wherein ye were also careful, but ye lack opportunity. So, mga kapatid, dito po, regarding their own action, regarding of their care. Amen? Kaya, mga kapatid, hindi po masama mag-care ka sa pastor, sa mga elders ng church, sa mga leaders, at sa bawat isa, mga kapatid. But I rejoice in the Lord greatly that now at least at the last your care of me, amen, hath flourished again, wherein you were also careful, but ye lack opportunity. Now, mga kapatid, believers, tayo po mga believers, we should find our joy and hope in God. Kasi, mga kapatid, kapag hindi, at kapag nagkaroon ka ng problema, tapos mga kanta pa ng malulungkot ang pinakikinggan mo at pumunta ka dun sa mga kanta na alam mong hindi naman mag-i-encourage sa iyo, mga kapatid, mas lalo kang ma-deprive. Amen? Usually, ganun tayong mga Pilipino kasi masyado tayong emotional, mga kapatid. Di ba? Alam niyo po kung bakit ba tayo masyado tayong emotional? Masyado tayong yung tinatawag na magsimpatya. Nakukuha niyo po ba yung ganyang ugali ng Pilipino? Kung sino yung kawawa, doon ka kumakampi. Tama? Pag sige, para maiba, sa mga basketball, may mga basketball team, di ba? Kung sino yung underdog, yun yung gusto mo. Pero sa totoo lang, hindi ka naman talaga nanonood ng basketball. Hindi mo naman talaga alam yung mga pangyayari na ganyan. Pero pag, ang score pala, yung score pala for, para mag-isang lang mo si champion na isa, ay dito ko sa kabila, kailangan, yun ang i-cheer mo, tama? That's how we are, mga kapatid. Sympathy, minsan, mga kapatid, to the point that, even though na nagdrama-drama na kahit mali na, minsan, nandun pa rin tayo sa side ng bagay na yan. So, mga kapatid, again, huwag po tayong magpadala sa mga ganyan sa emotion po natin. Huwag po nating hayaan na i-control ng emotion natin, mga kapatid, yung buhay natin bilang isang Kristyano. Kasi, mga kapatid, yan po talaga yung nangyayari sa panahon at yan ang mangyayari sa iyo, mga kapatid. Kapag hindi mo inalam at hindi mo matutunan ang tamang katuruan sa salita mo ng Diyos. Magbabase ka palagi sa nararamdaman mo. And which is, it is not good. Kasi Satan can play in your emotions, can play in your mind. Amen?
Ano ba yung ginagawa ng worldly music, mga kapatid, sa puso natin? Tinuturuan ba talaga tayo niya na ma-encourage, mga kapatid? Kapag kumakanta ka ba ng hymnal, na-encourage ka ba? Amen! Pero pag malungkot ka, subukan mo kumanta ng mga malungkot dyan na kanta. Tingnan mo yung emotion mo, mga kapatid, bumabagsak din. Amen? Somebody says that Satan is a good in music. And how he tries to penetrate minsan sa atin po, mga kapatid, is on worldly music. Not even, mga kapatid, sa mga contemporary music na meron po. I'm not against of every contemporary music, mga kapatid. Again, contemporary means na mga bagong music. So, kaya lang minsan kasi naging sa atin na parang pag sinabing contemporary, parang ganito siya, mga kapatid. Yung hymnal, nung bago pa yun, mga kapatid, contemporary din yan. That's a contemporary music mo, mga kapatid. But we have to understand po, mga kapatid, that when we live our life as a Christian, wag po nating i-base yung sarili po natin sa emotion. Napaka-emotional pa naman natin, mga kapatid. So you always go back to the Word of God. For example, mga kapatid, nagda-doubt ka sa iyong kaligtasan. Wag mong pakinggan yung emotion mo na yan, mga kapatid. Bumalik ka sa salita ng Diyos kung talaga bang ligtas ka o hindi. Hindi yung parang kung ano yun, di ba? Mga kapatid, kung ano yung sinasabi ng puso mo, sundin mo. Pero mga kapatid, kung yung sinasabi ng puso mo na ligtas ka, na tamat na sa salita po ng Diyos, sundin mo talaga yan. Pero pag yung sinasabi ng puso mo, mga kapatid, na taliwas sa salita po ng Diyos, wag niyo pong susundin po niya. Wag niyo pong susundin yan, mga kapatid. Amen? Now, joy is the part of the Spirit of God. The fruit of the Spirit of God po, mga kapatid. In Galatians chapter number 5, nakikita po natin yan dyan. Galatians 5 verse 22 and verse number 23, ang sabi po dyan, mga kapatid, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Amen. Ang kagandahan yan, mga kapatid, against such there is no law. So, mga kapatid, we have to understand and look on the scripture how important for the believers na magkaroon po ng joy at mag-rejoice. Amen? So that, mga kapatid, makapagpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Para kahit may problema tayong hinaharap, makakapag-church ka. Kahit, mga kapatid, na yung bagay na hindi na nagsasang-ayon sa gusto nating mangyari, mga kapatid, makakapag-church tayo because you understand it. And the Bible says, mga kapatid, in Nehemiah chapter number 8, verse number 10, that the joy of the Lord is your strength. Amen. Hindi yung nakita mo si crush, nakita mo yung inspiration mo daw, doon ka humuhugot ng lakas. Mali yan, mga kapatid. Lalo pa sa ating mga young people na may mga crush na. Hindi ako papasok pag wala si crush. Hanggang sa pagsimba na lang din yan. Hindi ako pupunta ng church kasi wala doon yung crush ko ngayon. Alam ko absent siya. Hindi na lang din ako mag-church. So, mga kapatid, yung joy mo, wala doon sa Panginoon, kundi yung joy mo nandun sa someone. Kaya pag nakita mong hindi ka na-crush ng crush mo, wala ka ng joy. I mean, this is sound funny, mga kapatid, but that's true. And that's the reality of everyone. Sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Hindi, kumbaga, when we see each other here, mga kapatid, we try to encourage everyone to rejoice, to joy, and magpatuloy po tayo, mga kapatid. But there's something kasi minsan sa buhay natin that yung inspiration natin, mga kapatid, is iba na. Amen? Now, when you read this thing, mga kapatid, dito sa Nehemiah chapter 8, verse 10, then he said unto them, Go your way, eat the fat, and drink the sweet, and send portions unto them, for whom nothing is prepared. For this day is holy unto the Lord, neither be ye sorry, for the joy of the Lord is your strength. Another thing po, mga kapatid, in Romans chapter number 5, verse number 11, that the joy in God because we receive an atonement. Amen?
Everyday ba mga kapatid, alam mong ligtas ka, masaya ka ba everyday, nagre-rejoice ka ba everyday sa buhay mo? Because you know that yung kasalanan na meron ka mga kapatid, yung kasalanan na meron ako na hindi ko to kayang bayaran ng sarili ko lang. But because of Jesus Christ mga kapatid, but because of the Lord Jesus Christ, what He did on the cross, He gave and I received the atonement. Kasi hindi ko po yan kayang mga kapatid. Kung naiintindihan nyo lang, kung nakikita po natin mga kapatid, kung gaano tayo kamakasalanan na tao, and now we have received the atonement because we believe that Jesus Christ died for our sins, was buried, and rose again. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, kung may problema tayong mga kapatid, nandyan lang yan. Nawawala bang problema? Amen? Sa school nga, yung mga bata, ano ba ngayon, yung grade 12, di ba? Parang may ano kagad, may thesis kagad. Tama ba ako? May thesis kagad. Oh, so yung pag-thesis, syempre, busy ka na kagad ngayon. Pag may mga grabbing mga activities sa church, as a school, ano yung maapektuhan sa'yo? Church. Because nakita mo mga kapatid, akala mo kasi, na kapag hindi ka nakapag sa school mo, akala mo katapusan na ng lahat. And I will tell you this mga kapatid, I have no students. I know them personally. Na nag-graduate sila ng college ng cum laude na active sila sa church. Believe you me mga kapatid, kung gaano sila ka-active sa church. Kasi nung time na nangyari yan mga kapatid, nandun pa ako sa Bible school. And I saw her every time na merong activity yun. Yung young people, even the church. Pero nag-graduate siya, kung hindi nga ako makapaniwala eh. Binalitan na lang sa akin, talaga? Wow. Mga kapatid, why? He's not putting the school first. He's putting God and the ministry first, mga kapatid. Kasi minsan, yung hope natin minsan nakala natin nandoon, but it's not in there, mga kapatid. It's here in church. It's here in the Word of God. It's here most specifically sa ating pong buhay sa Panginoong Jesus. Amen? That we receive the atonement. Joy in the Holy Ghost, according to Romans 14, verse number 17. Ang sabi po ng Bible po mga kapatid, for the kingdom of God, for the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. And God of all, and a God of hope, fill you with all joy and peace in Romans 15, verse number 13. Ang sabi dyan, now the God of hope, fill you with all joy and peace in believing that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Mga kapatid, if you understand these things, on how the Christians and the unbeliever mourn when someone died. Kasi mga kapatid, ikaw, pag namatay yung kapatiran, syempre malungkot ka naman basically. But on the other hand of that, you know na napunta na siya sa langit, of all the person na magiging happy para sa kanya, kundi ikaw. Kasi alam mo kung saan siya pupunta. Bakit pag yung tao alam mo saan mapupunta pag namatay mga kapatid, masaya ka ba? Tell me. If you know the person, at yung tao na yan mga kapatid, hindi po ligtas at namatayan, masaya ka ba? Can you say, see you again? Hindi mga kapatid. Pero pag alam mo yung tao namatay at siya po ay ligtas mga kapatid, that's the comfort of every believer. That even though this person died, namatay siya mga kapatid, pero alam mong ligtas siya mga kapatid, masaya ka kasi alam mo saan siya pupunta. And you can say mga kapatid that, see you again. Kaya yung goodbye talaga mga kapatid, it's not mean for the believers. Goodbye means for the unbelievers mo mga kapatid. Kasi hindi na talaga kayo magkikita muli.
And that is why, mga kapatid, we have to understand how important it is na makapag-share tayo ng salita ng Diyos, na makapag-share tayo, mga kapatid, ng gospel. Most especially sa ating pong mga family. And you have to do it on how you will do it. Kahit, mga kapatid, na tingin mo na hindi ka natanggapin ng pamilya mo, pero syempre, wag namang parang bastos na rin yung dating natin sa pamilya, mga kapatid. Hindi naman po pwedeng ganun din. Hindi naman pwedeng dahil ikaw yung tama, kung ipalandakan mo yung tama sa kanila, eh syempre may mga pinag-aralan at may mga nalalaman din yan. Hindi naman pwedeng banggain mo yan basta-basta, mga kapatid. And you will have to do it with truth. And we know, mga kapatid, saying the truth means sabihin mo yung katotohanan. Pero, mga kapatid, hindi mo naman pwedeng parang yung way ng pagkakasabi mo is nabastos na rin yung mahal mo sa buhay. Amen? Kaya, mga kapatid, we have to understand that the idea of rejoicing is to take place at all times. Amen? Problems are there, but the rejoicing should take place at all time. Amen? Nawawalan ba tayo ng problema, mga kapatid? O sa mga magulang dyan, siyempre ito yung mga magulang, ito talaga to eh. Baon pa lang araw-araw. Problema na eh. Nawawalan ba kayo ng problema, mga magulang? Parang hindi man nawawalan, parang nadadagdagan pa nga, tama? Tapos nagkasakit pa. Tapos maya-maya sasabihin ng anak, tay, may project, nay, may ganito, nay, may ganyan. What should take place when we are having a problem? Mag-rejoice ka lang, mga kapatid. Be thankful to God. Nabuhay pa tayo. Kaya, mga kapatid, sometimes we often forget what Paul says sa bagay na to, na nung sinabi niya ng rejoice, nung sinabi niyang rejoice in the Lord, always, and again I say rejoice. Minsan nakalimutan natin na sinulat itong bagay na to, nasa preso siya. Mga kapatid, may dumating po na balita sa amin. And sometimes, minsan, sa akin personally, mga kapatid, parang, syempre tatakbo yung utak mo eh. Mag-iisip ka, may reaction kasi yan kaagad. So may mga reaction na nangyari sa utak ko na parang, I realize after, hindi pala maganda. That's the reaction, mga kapatid. Pero papaano nag-takes place? Amen? Pag nagka-problema ka, hindi naman sabing mag-rejoice. Hindi naman ganun yan, mga kapatid eh. Pag may dumating na problema sa'yo, pag may dumating na balita sa'yo, magre-react yung mind mo. And sometimes, ang reaction niyan, mga kapatid, ang response niyan negative. Pero papaano siya mag-takes place? Papaano mo, mga kapatid, na yung the way na inisip mo, mapalitan mo siya? Buti na lang talaga ito yung text. Mga kapatid, believe you me, nung dumating yung balita na yon, mabuti na lang talaga, mga kapatid, ito yung text. Parang parang isipin mo, sinadya ba yun ng Panginoon? Mga kapatid, this is how we do it. That when things goes on na hindi po nagpapabor sa atin, mag-rejoice lang po tayo, mga kapatid. For sure, there's some negative things going on, pero kailangan niya po, mga kapatid, mag-take place at all times. So when things ay hindi po pabuti ng pabuti sa atin, let's rejoice. Kasi one thing, mga kapatid, meron ka naman talagang i-rejoice. Amen? And what is that? Your salvation that is free at ginawa po ng Panginoong Jesus dun po sa cross ng Kalbaryo. And now, si Paul, nasa prisoner po, mga kapatid, he had every reason to complain, for sure. Kasi bakit, mga kapatid? Hinuli siya. Bakit? Dahil nag-minister siya. Pero, mga kapatid, he focused on rejoicing. Amen? Now, mga kapatid, every believer should seek to rejoice in the Lord despite, mga kapatid, na yung ating pong magkaroon po tayo ng difficult situations in our life, just as Paul did. Amen? Lagi niyong tatandaan, mga kapatid.
hanggat buhay ka, hindi mawawala yung problema sa iyo. Parang ano yung mga alam parang sabi nila pag wala ka daw problema, hindi na raw masaya yung buhay. Totoo ba yun mga kapatid? Pag wala ka daw problema, hindi na raw masaya yung buhay. Kasi baka hindi ka na kasi buhay. Amen? But mga kapatid, in addition to rejoicing po mga kapatid, and I hope that you get it, and I hope that you have encouraged this morning about that. In addition to rejoicing po mga kapatid, si Paul, he also encouraged us, the brethren, about what? Moderation. No, mga kapatid, this is something different from rejoicing po mga kapatid. Moderation is a good thing to do in our life. At always consider doing this sa buhay po natin mga kapatid. Amen? Sabi ng verse number 5, let your moderation be known unto all men, the Lord is at hand. Na mga kapatid, according to Webster 1828, Noah's Dictionary, so nagawa po siya mga kapatid 1828. The word moderation means state of being moderate or keeping due mean between extreme or excess, violence, number 1, restraint or violent of passions or indulgence of appetite, eat and drink with moderation, indulge with moderation in pleasures and exercise. Number 2, calmness of mind, equanimity as to bear prosperity or adversity with moderation. It makes us what the Bible means moderation po mga kapatid. Sa lahat ng bagay mga kapatid, consider mo yung bagay po na to. Moderation. Not only the way we eat and drink, but how the way we live in our life. Moderation. Baka minsan mga kapatid, grabe tayo gumastos sa ating ng pera natin. Moderation is the key. Amen? Baka minsan mga kapatid, hindi mo na iniisip yung buhay mo. As a Christian, sabi ng Bible, let your moderation be made known unto all men. Ngayon mga kapatid, Christians are not to be easily angered or foolish. Amen? But rather as reasonable. Minsan mga kapatid, pag may dumating sa iyo ng mga something sa buhay mo, mas maganda wag ka muna mag-react. Kasi minsan mga kapatid, pag hindi mo gusto minsan kasi bakit? Nagagalit ka kagad. Pangalawa, magkakaroon ka kagad ng desisyon na hindi mo pinag-isipan. Kasi bakit? Nagalit ka na kasi. Amen? At wag na wag mga kapatid, na kapag dumating yung balita na hindi mo gusto or hindi ka sang-ayon sa bagay na ganyan, wag na wag ka kaagad gagawa ng action mo mga kapatid. But rather, mag-pause ka muna and think deeply and think about what the scripture says. Alam niyo po mga kapatid, there's so many things na kinukwento ko nga na marami na akong gustong i-reply sa Facebook na mga bagay na hindi ako nag-agree, mga kaibigan ko, mga pastor. But, sabi nga nila, before you click, ano sabi nila? Before you click, think. So, isip mo na ako mga kapatid kung kapag nag-reply ba ako, magiging okay ba, magiging ganito ba, or magkakaroon ba ng resulta? Pangalawa kong tanong sa sarili ko, pagka ginawa ko ba yan, kaya ko bang i-sustain yan na mag-uusap na lang kami hanggang sa kahit hindi kami nag-agree? Kaya minabuti ko mga kapatid, na hindi na lang. Kasi mas gusto ko talaga makipag-usap ng personal kesa doon sa comment. Although mga kapatid, nangyari po yan one time, kasi nga yung friend ko mga kapatid. But that time mga kapatid, sobrang iba na kasi. And I have to protect yung pinost ko, I have to protect what I posted and what I stand for. So talagang nakipag-comment back ako dun mga kapatid. Matagal na rin yung mga ating mga 2 to 3 years ago. Kasi nagsasabi na siya na tayo daw, mga Sunday worshiper, is hindi na tayo maliligtas. Kasi ang wino-worship daw natin, yung Sun God.
Baka may mga idea kayo sa mga ganyang bagay, mga kapatid. Gusto ko sana sabihin, bakit? Yung Sabado ba, hindi ba yan Diyos din? Eh, hindi no, meron din naman yan. But mga kapatid, that's the time that I have to protect it. Pero ngayon mga kapatid, if I always think before I have to comment. And sometimes, I would just love to argue with myself. Parang pag ganito, pag ganyan. Kasi mga kapatid, I don't think that it will edify the body of Christ. I would think that it will not. It will edify the brethren and most especially the unbeliever po mga kapatid. So let your moderation be made unto all men. Hindi mo siya mga kapatid dapat itago-tago mga kapatid. Amen? Kasi mga kapatid, wise people who can handle difficulties and disagreements, we can do that with maturity. Kaya lang minsan mga kapatid, lumalampas siya sa kanyang bagay. As Paul continues his encouragement with hope and moderation to be known unto all men, mga kapatid, isang bagay na dapat po nating maintindihan is that yung moderation mo hindi lang po para sa iyo. So think about it in general mga kapatid, na lahat po yan. Moderation. Amen? Pag alam mong bagay na nagkakaroon na ng epekto sa paglilingkod mo sa Diyos, pag-isipan mo ng mabuti. Kung yung bagay po na yan, generally, is nakaka-apekto na siya mga kapatid sa paglilingkod mo sa Diyos. Kapag nakakapag-apekto na siya mga kapatid, na yung gusto sa'yo ng magulang mo na mag-aral ng mabuti. Bilang isang Kristiyano, you have to think about it mga kapatid. At wag po nating sa atin lang. A life of a Christian is something that people should see, need to see. Amen? Huwag mong sabihin mga kapatid na tao lang ako, nagkakamali din ako. Mga kapatid, hindi po. Amen? Your life, you being a Christian, kailangan po malaman po yan ng bawat isa. Kasi sabi doon, let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Mga kapatid, hindi po nakikita ng tao yung righteousness ng Panginoong Hesus sa atin. Tama? Kasi ano yun spiritual yun mga kapatid That's something inside of us. And what people see in us is what? The flesh that dwelleth in us, which is we know that in our flesh dwelleth no good things. Ang sabi ni Apostle Paul, evil is present with me because of this flesh. Kaya meron akong nagagawa na hindi ko nagagawa at meron akong hindi nagagawa at yun yung nagagawa ko, sabi ni Apostle Pablo. So mga kapatid, yun talaga yung totally na nakikita sa atin ng tao. Yung bagay na merong problema. But mga kapatid, the moment you became a Christian, the moment you understand things, hindi mo siya dapat itatago. At hindi mo dapat sinasarili yung bagay na yan. It should be made known unto all men. So meaning po mga kapatid, your life as a Christian is very important that people makita ng tao mga kapatid. I do disagree kung ang sasabihin ng tao na, siguro ligtas yung tao na yun kasi mabuting tao yan. Kasi maraming mga mabubuting tao mga kapatid na hindi po ligtas. But the thing is mga kapatid, as what the Bible tells us mga kapatid, look at Ephesians chapter number 5, verse number 8. Sabi ng Bible dyan mga kapatid, tinan niyo mga kapatid, for ye were sometimes darkness. What is that? Flesh. Nung ikaw po ay naligtas, but now are ye light in the Lord. So mga kapatid, ilaw ka na ng Diyos. Ilaw ka na ng Panginoon dito sa mundo na ito mga kapatid. Kaya ang sinabi diyan, walk as children of light. Amen? Kaya mga kapatid, let us walk as the children of light because the Lord is at hand. I don't know when, hindi ko alam kung kailan po mga kapatid, but babalik na yung hindi siya babalik, but He will get His own. Kasi ang pagbabalik niya kasi millennial kingdom yan mga kapatid Hindi ko alam kung kailan, hindi ko alam yung day, but I know mga kapatid for sure that we will be caught up in the air
with the Lord. The understanding, mga kapatid, about the blessed hope, the rapture, yung sinasabi pong rapture, mga kapatid, is a wonderful encouragement to every one of us to moderate ourselves. Kung dati, mga kapatid, hindi mo kayang i-moderate yung sarili mo, you moderate yourselves right now. Ako ba yung nagsasabi niyan, mga kapatid? O yung Bible? Amen? So, mga kapatid, wala po kayong karapatan na magalit sa akin. But mga kapatid, because the Bible is the one that telling us to moderate and be made known unto all men. At hindi po yan para sa inyo, mga kapatid, para po sa atin itong lahat. Amen? Kaya mga kapatid, if something na merong bagay na sumusobra po sa atin at alam mong hindi nakapagbibigay ng lugod sa Panginoon, moderate yourself. Moderation is the one that na kailangan po natin, mga kapatid. We need to understand po, mga kapatid. And this will give you encouragement sa buhay po natin. Kasi nga, yung Panginoon, anytime soon, kukunin na tayo. Kukunin niya na yung body of Christ. Darating na po yung bagay na yan. So while we are waiting po, mga kapatid, ito po sana yung maging source po ng ating encouragement. Ito po yung maging source ng ating hope. Ito po yung maging source natin na magre-rejoice po tayo, mga kapatid. Kasi we know that anytime soon, kukunin na ng Panginoon kung kanino po yung sa Kanya. Amen? So if you're saved and you're part of the body of Christ, wala ka na ibang hahanaping hope po, mga kapatid, kundi sa Panginoong Jesus. And that is the reason na magre-rejoice ka every day in your life. Amen? And that is the reason that you're going to moderate yourselves at makita po ng tao. Amen? Kaya makita niyo, mga kapatid, ang ginamit niyang word is moderation, hindi po yung sobra-sobra. Kasi sa totoo lang minsan, mga kapatid, sumusobra rin talaga tayo minsan eh. Kaya mga kapatid, pigilan talaga natin yung ating mga sarili. Amen? Have you seen, mga kapatid, last time that si Ate Gia nakita niyo yun? Maybe kung nakita niyo po kung na naka-live po ako na nagsi-street preaching. I wanted to say this sa inyo kasi nga, yung lumapit po sa akin doon na akala nila foreigner. Kasi si Mami Jean sabi niya, foreigner ba yun? Si Brother Julio sabi niya, foreigner ba yun, Pastor? Hindi po siya foreigner, kundi siya po ay nakilala ko, mga kapatid, sa isa pong church. And imagine, mga kapatid, kung if yung ako talaga makipagdebate or makipag-argument dati, ganun, mawawalan talaga ako ng respeto sa matanda. At malamang, nawalan talaga. But because of things that you need to understand, I'll try na, parang tinry ko, mga kapatid, na pigilan yung sarili ko sa mga bagay na gusto kong isagot sa kanya. Mga kapatid, I never thought na may mga ganun pala siyang tanong. Kasi nami-meet namin siya ni Sister Eme anywhere, in SM, in Dragman. Hindi ko alam na may mga ganun pala siyang tanong. At ganun pala yung kanyang stand. So mga kapatid, this is not to brag at hindi ko para i-flex po sa inyo. You know one thing that he mentioned to me before kami naghiwalay? Sabi niya, hindi pa siya tumatawag ng pastor. Sabi niya, Jethro tawag sa akin eh. Naging tuloy ako ni Moses. Jethro, sabi niya, I like your attitude. Kasi, baka alam niyo po bakit nakapag-compare kasi siya eh. Sabi niya kasi, yung ibang nakausap ko, pinipersonal ako. Siyempre, may ano yun eh, parang may hindi naman siya. Sabi niya, yung ibang nakausap ko, pinipersonal ako pag tinatanong ko sila ng ganito. So, sabi ko, Tay, baka kaya pinipersonal ka kasi hindi nila alam yung kanilang Bible at wala po silang masagot. Mga kapatid, if people like this that don't agree with me see something, mangyayari yung, mga kapatid, kapag naiintindihan mo yung salita ng Diyos. Because again, mga kapatid, your doctrine will teach your life. It will teach you the way of living. Mga kapatid, believe you me.
Kapag mali ang doktrina mo, mali talaga ang pamumuhay mo, mga kapatid. Kapag mali yung pundasyon ng ating Kristiyano, mga kapatid, mali talaga yan. Now, you see somebody would argue every time. Parang nawala na masyado ng character, ng attitude po, mga kapatid. Kaya minsan, instead, tama ka sana, nagmumukha kang mali. Sa paningin ng iba, bakit? Bastos ka kasi. Wala ka kasing respeto. Again, mga kapatid, speaking the truth in love. Para mag-grow sila at makita nila yung katotohanan, mga kapatid. Amen? And I hope, mga kapatid, you have to learn about that. I hope na nakukuha nyo po yung mga ganyan, most especially sa mga young people po, mga kapatid. Because you have way more life living in this earth. At kapag hindi mo siya sinimulan ngayon, at kung hindi ka magsa-start, makakasanayan mo yung old ways of your living. Kasi maganda ngayon pa lang, simulan mo na siya kagad. The way you talk, the way you live your life. Mga kapatid, don't be ashamed of the testimony of our Lord, Jesus Christ. Wala ka namang ibang sasabihin sa kanila eh. Paano ka naging Christian? Because I believe that Jesus Christ died for my sins, was buried, and rose again. And I believe that, trust that, alone with all my heart. So mga kapatid, that's the reason. That's why Paul is saying to us, rejoice in the Lord. Kasi kahit na nasa pangit siyang sitwasyon, he had his God with him. And even though, mga kapatid, na kahit nakakulong siya, his moderation in his life, nakapagpatuloy. Remember him? Nung nakulong din siya, mga kapatid? Imagine mo kung iba yun, tatakas na talaga yun, no? But Paul remained still there. At nung papatay niya na ng Philippian jailer yung sarili niya, huwag mong saktan ng iyong sarili, nandito lang kami. That's how you do it. Amen? Let us pray. Dakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat, sa Panginoon, sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Pagpalain niyo po yung bawat isa, Panginoon. And Lord, I pray that it gives us good learning today na magamit po namin sa aming pong buhay bilang isang Kristiyano. Pagpalain niyo po yung bawat isa sa amin, sa matamis sa Panginoon Jesus namin tagapagligtas. Amen at amen. Balik natin kay Brother Julius para po sa ating closing song, hymn, and closing prayer.